Yan, ako nga pala si Creeply at ito ang panibagong episode ng alam nyo na pre-bas yan ng bawat mga fun shit. So, lap trip no, tayo na nakalive ako sa YouTube tapos bigla ako lang kinat. So, nag-aantay sila doon. Tapos eto na ako, mag-i-start na ako ng ako lang mag-isa kasi ewan ko. So, etong laban at bago tayo mag-umpisa pre, shoutout nga pala sa Stake.com, referral code Creeply, alam nyo na yun pre, makakatulong kayo sa akin nun. Shoutout sa Alpha Guard, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Flip Top para sa Second Sight 15 na merch, napakaangas. Ano pa ba pwede nating i-shoutout pre? Yeah. Yun, so papanoorin natin ngayon pre ay ang laban ni Zaki versus Ban na ginanap noong Second Sight 15 na kung saan ay nagkaroon din kami ng laban at kung hindi ako nagkakamali pre, tapos na yata yung ano tawag doon, tapos na yung uploads ng Second Sight. So rekta na tayo pre sa Langit Lupa. Tangin na-excite na ba kayo doon sa upload ng Langit Lupa? Kung hindi, pakyo kayo kasi ako na pre, gusto ko na makita kung ano bang pinaggagawa nila doon. Pero yun, wag na natin masyadong patagalin pare ko. Zaki versus Ban, let's go. Sobrang saya ko na nasa lineup ako at excited din ako sa paparating kong laban kasi yun, gusto ko makabawi sa previous battle ko. Sobrang solid na event na to. Parang lalo't binigay sa akin si Zaki na isa sa mga hinahangaan ko talaga na battle MC. Feeling ko pukpukan tong laban na to dahil parehas kaming sabik makabawi sa mga nakaraan namin battle. Laging preparado to, hindi to nagpapabaya. Ako rin naman. So, Ang ina, napaking ka, boy. pukpukan tong laban na to. Walan, aggression ni Zaki syempre, pero susubukan tapatan yung mga pinagagawa niya, pero may halong kulit. Ayoko magtunog kupal, no? Pero sumikat lang siya dahil aksidente niyang natalo si Creeply. That's it. Palagi siya nagwa 1-2 tapos halos lahat ng 1-2 niya is tumatama Tangina talaga mo. sa laban. Sobrang galing niya din sa sa multis at yung mga rhyme niya hindi Natawa ko kanina kay Bampre na parang si Zaki, isa ka din sa aking hinahangaan. Tayo na lahat naman ng interview, sinasabi niya yun eh. Si Zaki, aksidenteng natalo. common. Kaya na pwede ba yun? Aksidente? Ngayon mo lang naririnig. Ang inang yan. Good luck sa atin, galingan natin. Ang pinaka-importante, maging maganda yung performance natin para sa fans. Yun yung pinakamahalaga doon. Yeah, legit, pare. Balagbagin mo ako, babalagbagin kita. Pakitaan natin sila. Zaki, sana naganda ka at sana makapalag-palag ako ang material ko, pero pag dating ngayon tablado, suntukan muna tayo. Joke lang. Gago! Tayo na pre, maganda to pre. Mga kumag, dalawang kumag na naglaban. Nga pala pre, may laban si Zaki nung nakaraan sa ABL. Kalaban niya si Marshall Bonifacio at may laban din ako doon. Kalaban ko si paring J Black. Ngayong July 4, yun, ngayon July 4 pre, Second Sight kung saan may laban si ang aking tropa na si Topper at yung mga isa buhay na iba na natitira. No, so kita-kits tayo doon pre, manonood ako doon. Para mag-judge. Kay Kilan. Hindi, joke lang pre. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga represent ko lang, High Minds, Real Jokes, Crown Manila, Flip Up Beer, Big Manila, Hype Beat, Branded, Linya, Black Manila, Ulam na 7-4, natatulong support ang mga kasama rin natin dito, Shift Killions at Bad Cream Clothing ni Sur Elio. Shoutout sa mga sinoutout ni Boss Arik, pre. Online, lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Sa mundong ibabaw ang natutunan ko ay minsan kailangan mong sumunog ng tulay. Iniiwasan na ang drama tsaka gawain madumi. Pinabawasan ng kaaway, pinapadami ang puno. Tayo na, ang ganda ng beat nun eh, no? Tapos ang saktong-sakto sa ano ni Zaki, no? Stream nyo yun, pre. Para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Sa mundong ibabaw ang natutunan ko Why? ay minsan kailangan mong sumunog ng Tulay. tulay. Iniiwasan na ang drama tsaka gawain madumi. Pinabawasan ng kaaway, pinapadami ang puno. Pinapabasan. Floodways Hustler, Solid. Crown Manila. Shoutout kay OG Icebomb, Free Angel, Free Palestine. Shoutout sa Baby Chat para nga pala. At sa kaliwa naman, represent ni Cebu para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Van. Sa kanta
kay gra kalayo. Lakbay naabot gara na kaayo. Pag-uli sa balay kay sa manatong mapa ni hapon. Wa pa kuy ka o Putang inang yan, iba talaga yung rap pre, no? Tangin nang yan, kahit hindi mo naiintindihan, no? Alam mong mabangis, no? Putang ina. Alam niyo ba yung ano, yung yung nagtrending dati sa Facebook, yung dalawang bata na ano, parang may hawak na ano yung isa, na radyo yung isa. Yung parang nag-rap, hindi ko alam kung ano lingwahe yung pre. Pero hindi siya sa Pinas pre, labas siya ng Pinas. Tas hindi ko siya naiintindihan pero iba talaga yung vibe pag alam mo yun, yung sa pag pananalita mo ay sumasabay sa beat pre. sa kanta. Ay na, kailangan ko na mag-music, pre. Lakbay naabot gara na kaayo. Pag-uli sa balay kay sa manatong mapa ni hapon. Masa. Putang ina. Orbit Pharma, Black Manila, Rapolo, Dumuduong, Kimura Vape Shop, Dark Horse. Yeah. Shoutout sa Dumuduong pre. Sila dyan Leo yan, tapos sila ban. Si Zaki, piniliis pa na mauna. Ito ang minuto dapat. Pahinga natin. 7-15-22. Ban. Yes sir. Round 1 game! Ito ang laban na nagtitinda ng prutas versus former nagtitinda ng drogas. At yumaman to kaagad dahil sa business niya na OTABs. Kaya nung nahuli siya ng pulis, ang laki-laki ng silver niya na posas. Yan ang resulta. Pag gusto mo maging instant millionaire, para di ka na mahuli, ito ang requirement mo, sir. Bago ka magtinda ng high-grade cocaine, kumuha ka muna ng license to sell. High-grade cocaine. Alam mo kung bakit ka nahuli? Wala ka kasing interp techniques. Illegal na nga yung binibenta mo, wala ka pang business permit. Nakakaingit, lintik. Itong si Zaki talaga. Paminsan-minsan lang ako dati, ikaw palagi kang tanga. Ano, lalaitin mo ako na Bisaya? Wala ka na bang ibang kayang gawin? Baka nakakalimutan mo, tarantado, may pagka-Bisaya ka rin. Kasi sabi niya kay Raf yan, hindi ka naging considerate. Hindi siya naging considerate. Considerate. Kulit, legit. Sinabi mo yan, tarantado, wag mong igiit kasi naiintindihan kita. Bisaya rin ako. Ay, considerate. Baka Consider it. sabihin, hindi lang Bisakol ang nagkakamali sa pagbigkas. Consider pre, alam nyo na yun. Well, that's right. Nagkamali siya kasi Muslim siya. Islam rhyme. Itong bida-bida, puro please and lies ka ng hitang-hina, pinalis ng ice, aking linya, benta tila merchandise, parang linya-linya na damit, ang nice. Buraot ng clothing bars, bitch. Baka magbibigay ka, brother. Wala na kaming basahan sa bahay, pengay baby jack apparel. Ang pangit ng damit mo. Yan ay precise at tama, kaya pala may baby sa pangalan kasi yung designs pang bata. Anigma, tanong lang, asa man mo? Napapangitan ka ba sa baby jack? Hindi sa panghusga. Lagi na lang Dark Horse, Rapolo, Black Manila, Hypebeat iyong sinusota. Di na ako magtataka kung ba't sumama loob niya. Hindi mo man lang kasi sinusuot yung baby jack kapag nag-host ka. Hindi kasi to sponsor ng Flip Top, pero merong kaunting pagsuporta si Boss Arik kasi sina-shoutout. Hanggang doon lang, ginunting, hindi mo na maaya na makikolabs kasi alam mo na Zaki, ganun din. Original na damit ang gusto ni Arik, ayaw niya nang galing sa Muslim. Okay. Grabe ka naman, boss. Ako, hindi ako ganyan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang ang trip ko masaktan. Kasi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang may baby jack pamorma. Sa lahat ng kilala kong Muslim, ikaw lang nagtitinda ng droga. Ikaw lang kilala kong mayabang, kakabwisit panay boka. Pero nung tinapat kay Yangwan, parang iiyak ang puta. Ikaw lang kilala kong Muslim na piling magaling na cancer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagtatawag ng bouncer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nung pinisikal, nagtawag, walang palag, binarar lang water mineral. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit kimikal. Binato ng water mineral. Tangina mo. Tawag ng bouncer. Ikaw lang kilala kong Muslim na nung pinisikal, nagtawag, walang palag, binarar lang water mineral. Ikaw lang kilala kong Muslim na nagchochongkit kimikal, nagtutulak na kariton ang karamihan. Ikaw pusher literal. Oo, nakuha mo respeto ng mga newbie veteran kasi nagmumulti-lyrical. Isa ka sa dopest di repar. Pero bilang tao, di ka mabuti, kaya nahuli kriminal. Ha?
Wala akong respeto sa Muslim na umi-illegal. Ang mga Muslim, matutuwid. Huwag mo yang kakaligtaan. Ang pagbebenta ng shabu ay isang malaking haram. Ang iyong buhay at estilo ay walang kaibahan at kakaslant mo lumiko ka na din sa maling daan. Dati lang yon. Pinatawad ka na ni Allah. Ala akong pake. Pilipino ako, mas tumatatak sa akin mga nagawa mong mali. Sa bawat manshare ko, Pinakamalupit na haymaker niya yon sa round 1 sa tingin ko. Wasak. Lagpas si kwenta yung tahe. Hindi lang slant rhyme ang basag, pati ekspektasyon bali. Solid yung considerate, pre. I consider it. Solid yun. Solid din yung mga pagtahi ni ba ng... Basta mapapansin nyo yung multi ni ba na ano, no? Pag pinapakita niya na. Iba yung tugmaan niya doon, pre. Hindi siya yung mga typical na multing naririnig natin. Para sa akin, may ibang flavor to si ba ng pagbumulti niya eh. Solid yun. May mga jokes din siyang pasok, pre, sa round 1. Tangina ang lala nung ano, Pilipino. Pinoy ako. Nakikita ko ang iyong mali. King ina mo. Parang ganun. Tangina, solid yun. Yung Muslim, may mga, ano ba, hindi mo siya masabing saktong pampainit lang eh kasi meron eh may something dun sa round 1 iba eh, alam mo yun, yung parang anda siya na papatay, parang ganon. May mga ano siguro para lang sa akin, no? May mga dry spots, pre, na ano na ibang jokes na para sa akin parang okay, sakto lang. Pero putang ina, meron ding lap trip talaga. Water mineral, solid yun. Ang ganda nung sa Pinoy, pre. Para sa akin solid yun na parang, alam mo yung sakaling tumabla si Zaki sa round 1, tangina, yun yung bubuhat doon. Parang maghahanap ka ng isa sa pinaka-solid na ano. Putang ina, yun yung Pinoy. Tangina, ang lalano na. Pero yun, so may haymaker si Ban sa round 1, may jokes, ano pa ba? May water mineral. Basta, solid na round 1 para kay Ban. Para sa akin, pare ko, pakinggan na round 1 ni Zaki, pre. Check natin yung bawi. Let's go. Nagbebenta daw ako ng shabu. Ang corny, chong. Tanga, hindi ako nagbebenta ng shabu. Tanga, chonky yun. Tangina, dapat pag mag-a-angle ka, pag-iisipan mo ng mabuti. Di ako nakakuha ng business permit. Tangina kasi ni Duterte, bigla kaming pinahuli. Tsaka wala kang respeto sa Muslim na umi-illegal. So what? Paki ko sa'yo. Tangina mo. Tindero ka ng prutas, di ba? Putang ina. Gre-rebat lang ako buong round. Tsaka dinadamay mo yung baby jack ko keso di niya sinusuot. Akala mo matindi? Kaya hindi siya nagsusuot nun kasi wala siyang pambili. Tangina mo, yung brand ko na naman, dinadamay, masyadong wak. Kaya hindi siya nakakapagsuot nun kasi palaging out of stock. Game! Haba ng rebat ni Jackie, no? 1 minute. Whiff! May magandang rebatas para sa akin, may sakto lang na hindi tumama. Tingin ko. Game! Zakwif Abdul Talib versus Urbano. Mga pangalan na pantanga. Pero alam nyo ba pinagkaiba sa pangalan ng dalawa? Yung Zakwif Abdul Talib, inimbento lang para magpatawa. Samantalang yung pangalang Urbano, pangalan niya talaga. Urbano Dakulo Ando. Unano Damuho Abno. Pucha, yung pangalan Urbano, may toyo sa utak to. Kaya ka pinangalan ng Urbano kasi bobo magulang mo. Pang-ayasib yung pangalan, alanganin na to. Kung sa akin yung pinangalan, magagalit ako.
May banu siya sa pangalan kaya frustrated yung bading. Kaya ganyan pangalan niya kasi yung parents niya aning. Magpalit ka na ng pangalan, oo pwede yan gawin. Pero kahit ano maging pangalan mo, no-namer ka pa rin. Representante ng Cebu, siya ang reigning champ kaya the best daw siya. Pero nung na-review ka ni Loon sa Break It Down, biglang nag-breakdown ka. Dinamdam yung Break It Down kasi hindi siya open-minded. Nang dahil lang sa Break It Down, bigla siyang naging broken-hearted. Sobrang apektado sa review. Kaya hindi daw nakapag-isip yan ng maayos. Nung napanood niya yung episode, muntikan magbigtiyan pagkatapos. Napakaiyakin mo sa review. Tumigil ka dyan. Anong gusto mong gawin sa'yo ni Luns? Puriin ka lang? Napaghahalata ang kambiter sa mga hinaing kaya ikay dehado dito. Para kang mga fans ni GL kasi kaya kang paiyakin ng isang reaction video. Bobo ka umintindi, isa kang baguhang tanga. Porket Bisaya rin si Luns, kailangan paborang ka niya. Lumabas ang pagkawak nung nafukusan sa review. Nagmumukha ka lang malakas kapag andun ka sa Cebu. Kasi bias yung crowd at kanyang allies. Desperado yung new player. Mag-spit ka lang ng simpleng punchline, yung reaction pang room shaker. Sa Maynila, kaunti lang reaction sa'yo kapag puma-punchline. Pero pag andun ka sa Cebu, para kang super hot fire. Ibang level yung Super hot fireplay. Kilala niyo ba yun? Si Boom Boom Pow. Boom Boom Now. Boom. Tapos nagwawala na yung mga tropa niya sa likod. Kilala niyo naman yun, si Super Hot Fire. Sa Maynila, kaunti lang reaction sa'yo kapag puma-punchline. Pero pag andun ka sa Cebu, para kang super hot fire. Ibang level yung pagkabayas, tanga honest lang ako. Kahit si Eminem kalaban, mababadibag sa'yo. Kaya lumaki ulo ng Abnoy, yung mahina naging mahangin. Kung sa Cebu ikaw ay spoiled, sa Maynila panis ka sa akin. Parehas nating nakalaban si Kripli. Nag-cruise tayo ng landas, ngayon tayo'y magka-clash. Natalo ko kay Kripli pero numbers pataas, tas may bagong mga fans. Nanalo ka kay Kripli pero tao na banas, tapos lalo kang nabash. Natalo ko kay Kripli kasi tinulugan lang durako. Nanalo to kay Kripli kasi tinulungan ng hurado. Bitch, you can't beat me, kaya rest in peace. Nanalo ka lang kay Kripli dahil kay MP3. Niluto yung recent Hindi sa ano, no? Pero ang ganda ng tugmaan ni Zaki pag ano, no, putangin lang yan. Si Zaki naman, no? Sinakto niya pang patungkol sa akin, so magmumukha tuloy akong kumag neto. Pero, ang solid ng best in peace. Tangin na, may ganun din si Zaki, pre, na ano eh. Na, ewan ko ba, sobrang, para sa akin, sobrang ganda niya sa tenga. Parang tulad ng multi ni Ban, pre, no? May, tulad ng sinabi ko, no? Parang may multi si Ban na kakaiba. May sarili siyang flavor. Pero yung ganun naman ni Zaki, pre, para sa akin, yun yung, ano ba? Para sa akin, ang solid niya pag naggagaganon siya. Diba? Putang ina. Bitch, you can't beat me, kaya rest in peace. Nanalo ka lang kay Kripli dahil kay MP3. Niluto yung recent win ito kay Krip. Di mo malinaw na gape. Kaya yung biggest win ng yung career, di mo maipagmalaki. Ang kanyang entertainment style, comedy with very basic rhymes. Mag-iimbento ng angle, steady telling lies, tapos puro na paawa at self-deprecating lines. Hindi tayo sikat, Cancer! Parehas tayong pangit, Manda! Grabe na to, madamdamin. Hindi ka sikat? Pangit ka? Tangina mo, alam namin! Kasi puro ka paawa para ka ng tanga dyan. Pucha, puro ka paawa, magpaawat ka naman! Panlilimo... Mahilig talaga yung sa akin sa ganun, no? Pero ano ba? Feeling ko bilang battle rappers, magandang cheat code din siya pag bumubuo ka ng punchline eh. Kaso, siyempre, pag may napansin nyo, yun nga, ang tawag yata doon, kung di ako nag-aamali, embedded words, pre. Puro ka paawa, magpaawat ka naman. Ang ganda niya sa tenga, pre. Parang malilebel ko siya dun sa sinabi ni Zaki dati na yung tunog lata, uubusin ko ang kan. Parang, ay, hindi, ang layo pala. Pagsasabi ko na naman. Pero, yun. Diyan, pucha, puro ka paawa, magpaawat ka naman. Panlilimos ng simpatsya, pantangang mentality, walang chance sa palarin. Gusto mong kaawaan ka? Pues sa round 2 and 3, mas kawawa ka sa akin.
Yo! Round 1. Ano ba? Ramdam ko ang mga naging dry ni Zaki dito yung sa rebat niya. Medyo may ibang laylay doon na feeling ko nadadala niya lang kasi yun parang mukha siyang nag-iisip na putangin alam mo yun tas nadadala niya. Pero andun yung dry niya. Kasulatan naman siguro ano ba? Ano ba? Putangin ano ba yung ano nito? Para siguro sa akin pre ano, nakadepende siguro, parang preference mo yung matitripa mo sa Rawa. So sa akin round 1 kay Zaki ako dito kasi nabanggit niya ako. Hindi. Pero ilabas natin yon pre. Ano ba? Pareha silang may ano eh. Kung magurado ako dito, maghahanap ako ng mga kanya-kanya nilang butas na ano, na ilan ba yung parang mas parang wala lang para sa akin pre. So ito yung sa tingin ko ito yung inaganda sa pag nagbabars ka eh. Kasi kahit dumadaan lang, hindi halata na kahit papaano parang gagi, goods pa rin pala yun ah. Parang ganun. Unlike dun sa jokes na binibitawan mo, pag hindi siya nakakatawa, parang, alam mo yun, pag yung bars mo hindi effective, para ka lang may -1. Pero pag yung jokes mo hindi effective, tangina para kang may -3. Parang ganun yung para. To, pinaka-perfectong example siguro yung round 2 namin ni Sherna Husky, pre. Tangina yung round 2 namin dun puro katangahan lang, di ba? Parang ganun. So, parang hindi din kami nakagat. Pinilit naming ayusin yon pero hindi kami kinagat doon. So, pakaramdam ko nagkaroon ng epekto si Bandon doon sa mga jokes niya, pre. Sa delivery naman, para sa akin, sumasabay din si Ban, pre, pero di ko alam, pre, sa talaga ako sa ano, nalulupitan kay Zaki pagdating sa delivery. Pero feeling ko kung nahabaan siguro na Ban ng konti yung multi niya. Tangin na solid din yun. Pero yun, sa tingin ko lang, pre, sa tingin ko, yun nga, dun sa, ano, dun sa mga, kumbaga si Van lumalaylay yung ibang jokes niya, tapos si Zaki, kung lumalaylay man yung bars, parang at least bars, parang ganun, parang nagkakaroon ng epekto nagkakaroon ng ganung epekto para sa akin eh, parang, yun, pakiramdam ko, pero hindi siya masyadong balagbag, hindi siya sobrang iwan. Pakiramdam ko kaya siguro siya dumikit kasi dahil dun sa haymaker ni ba na Pilipino. Parang yun, na mapapansin ko yung ginagawa mong mali, dating daan. Ang napapansin ko sa ano siguro ni Ban, parang yung feeling ko baka kung usapang first half, baka dun lumamang si Zaki sa first half ng round nila. Tapos dun sa round 2, dun sa second half naman, dun na ni Ban nilagay yung ano niya, yung slant, dating daan, yung sa Muslim. Tapos kay Zaki naman, yun, nandun na yung yung typical na siya na pinapakita niya. So, yun, para lang sa akin, pre, ano, malayo yung iwan ng first half ni Zaki kay Ban. Tas, yung second half siguro, it's either na tumabla lang si Zaki kay Ban or baka lumamang lang din ng konting-konti si Ban. Parang gano'n. Nagigets nyo ba yung ngangangaw ko dito? Putang ina nyo. Pero yun, pre, para sa round 1, sobrang konti lang Zaki. Isa pa siguro yun nga, yung rebat niyang medyo sakto lang tas may okay naman saka may walang kwenta. Anyways, pakinggan natin round 2. Ito lang yung opinion ko lang. Hindi daw ako trip ni Looney sa break it down. Okay lang ako, Chong. Alam mo kung bakit trip ka ni Looney? Parehas kayong nakulong. Same vibes. Bars. Yo, alam nyo bang nag-emote to sa Facebook? Isa pa yun sa solid din, no? Para siguro sa akin yun, yung ganun. Para sa akin, nagiging mas okay yung kahit isang rebat lang basta pasok. Dun sa sobrang dami na parang kang nangangapa, no? Sa tingin nyo ba, pre? So yun. Tingin ko, good shit yung ginawa ni Bandon. Isang rebat lang, pero putang na, goods. Yo, alam nyo bang nag-emote to sa Facebook last month? Status, stories, notes, nakakainis lahat na. Nagkunwari siyang broken hearted sa Sokmed Hanep kasi may i-release siyang kanta. Tapos ang lyrics, di niya sinasagot ang tawag mo kasi andito nakahiga sa kama ko. Ha? Teka.
Nag-sad post ka sa Facebook na parang biktima. Pero ang lyrics ng kanta na nasa link, ikaw pala yung kabit. Ganyan ba talaga linyahan ng mga nag-a-addict? Ikaw na biktima, ikaw ba kabit? Baka bobo mo sa liriko. May tanong lang ako, Zaki. Niloloko mo ba sarili mo? Nagsinungaling sa masa para bumenta agad. Grabe, pasensya, ang ikli. Kung nagtitinda lang doon ng prutas, sasabihin niya matamis kahit hindi. Kunwari lungkot para mag-promote ang style bulok at dirty. Parehas kayo ng babaeng dugyot na nanira kay Mot sa FB. Ang masaklap pa nun, nagsinungaling ka na't lahat, 1 month na yung kanta, 6K pa rin yung views, shas! Shas. Apakababa niyan, leche. Lumamang Shas yun. Putang ina. 1 month na yung kanta, 6K pa rin yung views, shas! Pero mamagna. Apakababa niyan, leche. Lumamang ka lang ng 306 sa mga reaction vids ni Batang Rebelde. Pero pag-usapan daw ay skills, mas mataas daw ang level ni tanga. Mas malakas ka daw sa akin. Anyways, pre, ito yung tinutukoy kong parang first up shit, no? Yan, ito, 131. Mas trip ko yung bungad dito ni Ban, pre. Isang rebat, napaka-solid. Saka, wala na yung parang nagsasalita lang siya na parang wala lang. Ito, nakakatawa yung mga... Ang ganda ng punto niya doon sa, doon sa kanta ni Zaki, pre. Na ayun. Yun, yung parang... Hindi, bilang... Nagets ko yun kasi po tayo na nakikita ko yung mga post na ito ni Zaki. Parang yun, mukhang sad boy, tas biglang, puta, nag-release pala ng kanta ang puta. Pero yun, tas ang solid din ng pinaka-punchline doon, iba na ano ba yun? Yung kung nagtitinda ka ng prutas, sasabihin mo matamis kahit hindi. Tas yung shash, tangina. 6 sa mga reaction vids ni Batang Rebelde. Pero pag-usapan daw ay skills, mas mataas daw ang level ni tanga. Mas malakas ka daw sa akin. Bakit? Nakaisa buhay, semes ka na ba? Naalala mo sinabi mo kay Lipcram na kung gusto niya mag-champion, magpasulat siya sa'yo. Well, 2 beses na nag-finals ang tao, pero talo pa rin. Sayang naman, baka tama ka, Brad. Sa susunod niya isa buhay, sulatan mo, ha? Para malaglag agad. Una, sali mo isa buhay, laglag ka agad sa elims. Pangalawang, sali mo isa buhay, di ka man lang umabot sa semis. Magpasulat sa'yo para mag-champion. Aba, gago pala to. Kung ikaw nagsulat kay Lipcram sa laban namin, baka nanalo pa ako. Akala niya madali lang isa buhay porket nagkampiyon ng sunugan. Pero nung sumali, di makasemis, naging bano at kutusan. Paano mo kung matatapakan kung ang narating ko'y hindi mo pa matungtungan ang hilig mo magbuhat ng bangkong hindi mo pa naupuan? Kaya mag-champion ni Lipcram pag sinulatan mo? Hangin mo, Marit. Awatin mo yan, Arik. Paano kung sa MMA, madala ang ganyang attitude na pangit? Antilok nun hanip. Para mong sinabi na kayang talunin ni Saint Ice si McGregor kapag Zaki moves ginamit. Kaya ka natatalo sa mga katulad ni Cripply. Nakakasuka. Hindi mo pa naaabot yung bagay, niyayabang mo na. Oo, magaling ka dati. Naalala ko pa. Pero nung tinalo ka lang ni JD, nakakaluwa. Dating umaapoy sa kumo ang nakakapuna. Bakit yung gana na wala na lang na parang bula? Hindi ka na nagustuhan, apoy mo'y naapula. Dating kampiyon ng sunugan, ngayon naaabo na. From magaling to mediocre. Grabing switch din yun, pre. Sobrang pangit ng transition, parang DJ Audrey. Pre, yung Boss Arik, pre, nanonood si Boss Arik kay DJ Audrey, pre. Dre! Boss Arik. Nanonood siya, pre. Pero kilala nyo naman yung pre, si DJ Audrey. Napakapangit ng Transition, parang DJ Audrey. Tas tingin mo, angat ka sa akin? Sure ka talaga? Okay lang, wala pa namang mabisang lunas sa tanga.
Malaki agwat natin sa sulatan? Well, tama ka dyan, Repa, kasi yung sulat mo tinalo lang ng freestyle ni Lanceta. Ang masakit pa, akapela. Kakaawa ka na, boy. Dating kampyon ng sunugan, ngayon wala na siyang apoy. Sobrang layo ng agwat ng sarili mo dati at ngayon. Naging zaking patapon ang dating labis mang baon. Habang tumatagal, lumihina. Yan ang klaro, aba. Sarili mo lang kalaban mo, tol, natalo ka pa. Nagumpisa ka kasi ng puro papuri. Wala ka ruta na marahas. Habang ako, mga pangungupal ka ng puta lahat danas. Mga ilang beses mo nang nahila bago pa umangat sa taas. Kasi nagsimula akong mahina, ikaw sa una lang malakas. From malalim, tumababaw. Nagbabago ka, pre. Dating mainit, ngayon bahaw. Na ang baon niya, pre. Sa sunugan dati kang mamaw. Wala akong pake kasi malakas ka lang nung araw. Ako ngayong gabi. Ang ina. Ano ka naman dito, pre? Ako, lakas ng round 2 ni Bandito, boy. Ender, utang ina, isa yun sa, para lang sa akin, no? Isa siya sa pinaka-solidong ender na narinig ko sa battle rap, pre. Malakas ka lang nung araw, ako ngayong gabi. Ganda, no? Hindi ko alam, pre, pero putang ina, sobrang lakas ng round 2 ni Ban kumpara sa round 1 niya. Kung paglalabanan natin yun, tangin na, iwan yung round 1 niya sa round 2 niya, pre. Ang ganda pa nung ender, solid din yung rebat, isa lang, pero yun, pumasok. Jokes niya, pre, mas pumapasok. Tas, ang ganda din nung nabarena niya na punto dun sa ginawa ni Zaki dati. Na, yun, sa sunugan nga, putang ina. Hindi, sa totoo lang, nung nakalaban ko ngayon si Zaki, isa yun sa parang kinabahan talaga ako ng sobra kasi tangin na pinanood ko yung mga laban niya sa sa sunugan. Kasi ganun ako pag may battle ako, pre, pinapanood ko yung mga pinakamalalakas na performance ng kalaban. Hindi ko lang alam kung ba't ganun, no? Pero yun, so kita naman natin yung mga pinagbababadibag ni Zaki doon, pre, no? Hindi naman siya biro, hindi siya mga birong MC na hanggang ngayon ay pumupukol pa din. Tapos yun, nakukumpara nga sa na yung difference kasi ng sunugan, pre, sunugan is parang konti lang yung tao. Unlike sa flip top na tangin na kung sino-sino yung yan. Nakakapasok. Makikita nyo naman, pre, sobrang dami, diba? Kasi na pakiramdam ko yung style ni Zaki ay hanggang ngayon, pre, ay nag-a-adapt pa rin sa ganyan karaming. Kasi eto si Zaki, pre, puta, ilagay mo to sa sa right of way, ilagay mo to sa close room. Putang ina, gagi. Yari dito yung mga MC. Pakiramdam ko kahit ako, pre, ramdam ko yun. Iba yun, iba si Zaki sa ganun. Kasi minsan may mga sulat siyang may mga sulat siyang iintindihan mo lang pag malapit ka sa kanya, parang ganun. Saka iba din yung aura niya, parang ganun. So yun, sobrang solid nung pambutas ni Ban doon sa yung malakas ka lang dati, ngayon ina mo isa kang bitch, parang gano'n. Sobrang solid nun. Tapos yung ender ni Ban, pre, putangin nang yan. Solid yun. Pakinggan na round 2 ni Zaki, pre. Check natin yung bawi, boy. Okay naman yung round niya, no? Real talk. That's really okay. I have a question. Sino si DJ Obre? Tsaka, dinadamay mo yung kanta ko? Tangina mo sa mga anggulo mong yan, para kang gago. Sinasabi mo lang na pangit yung kanta ko kasi magkalaban tayo. Pero nung pinapakinggan mo yon, it's the shit, man. Tsaka at least ako kaya kong gumawa ng... Pero nung pinapakinggan mo yon, it's the shit, man. Tsaka at least ako kaya kong gumawa ng R&B. Walang sablay. Pag ikaw gumawa ka ng kantang R&B, ang tawag doon, rap ng bay. Di na ako magaling. Tsaka sabi nila, pag ako daw nakakalaban, lumalabas yung A-game. Malinaw na yan. So yan na yung A-game mo? Ang hina naman. Wala, tangina. Kaya niya daw magtikol kay Lexilor habang nagde-dempsey roll.
Tanga, hindi ka sensible, lakas ng tama mo, parang nag-edible. Akala mo solid ka na nun? Napaka-cornit patapon. Unang rapper na pinagsabay yung boxing at jakol. Nakakabwisit na tong kupal yung galawan niya kadire. Habang nakikipagsuntukan, nakahawak ka sa tite. Nakahanda siyang pumalag. Physical. Talagang dala yung bayag. Literal. Tangina, boxing at jakol. Ganyan pala yung tipo mo. Malaswa. Para tong gigolo. Kung Dempsey roll yung estilo mo, wasak ka sa jiu-jitsu ko. Real talk. All you do is tell lies. Pangit estilo mo ban. Kaya tinalo ka ni Saint Ice kahit di umulan. Wala akong pake sa opinyon ng mga Wex mong fans. Napakabaduy nung ginawa mong fake choke dance. Kunyari nag-choke, tapos biglang sumayaw. Ako'y nag-worry at hinala. Tangina mo ban, yun ba yung sturdy ng Bisaya? Kaya tong puro lang sayaw, babalagbagin ko gamit bara. Kung mahilig tong sumayaw, papasayawin ko gamit bala. Rapper na, dancer pa. Grabe, mind bending. Dinadaan sa pagsayaw, baka sakaling mag-trending. Pero ang wak ng galaw mo, kaya pumangit ang ending. Kasi sa kakasayaw mo, ito yung dance with the devil. Sarap mong kaltukan hanggang head mo mabutas. Para lalong masaktan mas isentro sa sugat. Magva-violet yung kulay. Kasi strength ko ay too much. Iiwanang lantang gulay. Yang tindero ng prutas. Akala mo hindi ko alam? Yung illegal mong gawain, dapat sa'yo isuplong ko na. Kasi ban, di ba nagtitinda ka ng saging? Tangina mo, prostitusyon yun ah. I go bananas when I spit, kaya malabo na magtay. Hindi ako nag-cherry pick, yung mga bars ko pamatay. Isa ka lamang balimbing na parang gago magpa-hype at kahit kailan hindi ka magiging apple of the eye. Sa susunod kong sasabihin, lalong mababad trip ka. Yung tinitinda mong apple, pakain mo sa GF Montabachoy para makapag-diet siya. Cause she's fair as fuck. Bigatin, matatawag mo na heavy bitch. Pag nagsisex kayo, para mo na rin kinakantot si Crazy Mix. Minsan napakasarap, manlait ng fat girls. Sa sobra niyang taba, yung napkin niya Pampers. Walang ginawa kundi pumutrip ng pumutrip, di nagtitira ng food. Kaya pag sumasakay siya ng move it, hindi makapag-move. Tanginan to, sobrang taba, tas napaka-choosy. Kaya sa fat bitches, ako'y allergic. If broke boys don't deserve pussy, then fat bitches don't deserve dick. Ano, galit ka? Kasi ayaw mong nadadama yung kasintahan mong Peppa Pig. Kung ganun, bakit pinagkakalat mo yung skandal nung viral na gold medalist? Real talk! Napaka-immoral at ignorante ng galawan niya ng di ko ma-atem. Imbis protektahan yung babae, nag-post pa yan ng sino papasend? Nakakadiri ang trip na, natili pa ring, wak, artist. Inang yan, nanatili yung trip na. Tangina ba talaga yung boses si Jackie no? Protektahan yung babae, imbis protektahan yung babae, nag-post pa yan ng sino papasend? Nakakadiri ang trip na, natili pa ring, wak, artist. Instead of being a real man, piniling maging man, yakis. Yung babaeng may pinagdadaanan, mas minabuti gawing joke. Ginawa pang subject pang tawanan sa ilang ulit niyang repost. Kaya na-reveal kanyang galawan kasi tong stupid naging gross. Ngayon para ka na ring may scandal kasi tong pussy na expose. Mataba Solid din yung round 2 ni Zaki, pre. Kumbaga, consistent siya, pre. Mabisa, ando pa rin yung mga typical na bars niya, pero pumapasok din yung mga jokes ni Zaki. Pakiramdam ko lang siguro, yung remat ni Zaki, although may ibang, para sa akin, medyo sakto lang din yung dating. Pero meron pa ring laugh trip yung mga gumaganto. Alam mo yun, yung parang hindi ka matatawa dun sa mismong rhyme ng rebat, kundi dun sa, niya, dun sa, this is shit, man. Ano ba tawag dun? Adlib, yan, pre. Parang ganon yung dating. Pero para sa akin, ano ba? Hindi sumapat yung, yung shit na ganon ni Zaki, pre. Sa tingin ko lang,
lumamang si Van para sa akin sa round 2. Tangina, Ender, tangina, sobrang solid nun. Saka sa puntuhan, pareho silang pumupunto din eh, no? Kumbaga, eto naman yung parang round na, no? Hindi din, ano ba, parang hindi, basta, putang ina, ba't ba ako sobrang seryoso ko dito? Basta yun, putang ina, para sa akin, lumamang sa si Ivan sa round 2. Solid yung ender ni Saki, bitch na expose. Ay, ano yan? Kasi tong para ka na ding bitch kasi tangina mo, ikaw ay na-expose, gago ka, parang ganun. Tangina kasi neto, di ba, sinishare ba niya lang yung mga ganun-ganung scandal. Masama kasi yung ban, putang ina, pinaggagawa mo sa buhay mo, boy. Pero, yun, para lang sa akin, mas nakuha ni Ban ang loob ko sa round 2. Mas, ano siya, ayun, jokes parang halos tablaw, baka lamang ng konti si Bandon. Bars, malamang sa malamang, lumamang pa rin si Saki sa mga alam mo yun, mga konting birahan ng ganon, although hindi man siya nare-reakan. Delivery pre, para sa akin, hindi ko alam pre, pero iba talaga boses si Saki pre. Di ba? Parang may ganong shit siya. Pero, yun, pakiramdam ko sa content ka, lalo na dun sa Ender pre, na dalang-dala yun ni Bandon. Yung jokes tas Ender sa kapunto, parang ganun. So, para lang sa akin, pare ko, nakuha ni Van yung round 2. So, round 1 Zaki, round 2 Van. Tangin na, no? Pakinggan na round 3 pre, let's go. Mataba ang GF ko. Mataba daw ang GF ko. Wala akong pake. Alam mo kung bakit? Hiwalay na kami. Ang ina, late ka tol ah. Taba GF, taba GF. Gago ka ba bro? May bago na ako. Tagalog pa yun. Yo, round 3 game? Alam nyo bang, nireview na ito yung laban namin ni Kenzer sa gubat. Yung caption, kami daw ang MC na New Gods. Tindi ng utak. Tapos ngayon, kumakapanglait, parang dilib sa sulat. Kung pinaplastic mo lang ako noon, yung mukha mo, triple ang kunat. Peke na ngayong binibenta ng mga katulad mong mus. Tapos isa ka pang peke na ongat. Ano yung mus? Ano yung mus? Gusto mo ituloy ko, Zaki? Yung mus wanted yun. Di ba nakulong ka dati? Nireview rin ito yung laban namin ni Cripply. Yung caption, bias crowd. May question mark. Tinatanong mo ba? Halata naman. Nasa akin yun talaga. Ano bang nais mong mapala? Hanip to gumawa ng mga videong masama para ang issue lumala. Kakaangat ko pa lang noon, tas hihilain mo pababa. Anong Zaki moves, tanga ka? Solid din yun eh, no? Yung banaba. Hanip to gumawa ng mga videong masama para ang issue lumala. Kakaangat ko pa lang noon, tas hihilain mo pababa. Anong Zaki moves, tanga ka? Fuck you, talangka. Masyado kang papansin, ni-review mo na halos lahat ng laban ko, gago. Review ka ng review sa akin, inaaral mo ba ako? Gagawin lahat para sa views? Tindi niya talaga. Kahit review ka ng review sa akin, hindi ka papasa. Kahit suntukan palag ako, handa ko lumaban sa aki. Hindi ako takot sa'yo, gago. Wala kang haki. Tangina na ito, sobrang yabang. Kaya na daw i-bench press si Saint Ice. Niyabangan niya yung tao porket dehens niya same size. I'm not hitting the gym by, pero wag mo kong galitin sa real life. Yung mga katulad mong mapapel, kaya kong hatiin palin twice. Nag-MMA ka lang, tsaka nag-gym, kaya ka feeling malakas. Matsyong-matsyo na si pare kasi ang training madalas. Ang nakakalungkot lang kung kailan may 6 na abs, tsaka naman pinagbawalan maghubad ng t-shirt sa labas. Nagtiis ka pa ng ilang buwan, pero resulta pala useless. Parang bumili ka ng bahay sa Japan, tapos binomba lang ng US. Natuto lang ng grappling tsaka boxing, sobrang yabang na ni Iho. Hindi naman lumalaban sa octagon, yung kabaklaan na bisto. Nag-aaral ako ng MMA for self Ilangaw yung sombrero ni Bad. defense. Ba't niyayabang mo yan dito? Putang, alala ko ng MMA for self-defense. Ba't niyayabang mo yan dito? Putang ina nito, ginagamit ang salitang self-defense bilang depensang mekanismo.
Gago pre, nasa tenga na ba yung langaw boy? Tang inang yan. Alam niyo kung kailan siya nag-aral ng self-defense? Kaya paano kayo pumasok yun sa tenga? Nung nasa PSP pa siya. Kaso nga lang wala nang Tangina, teka nga, balik natin. Tangina, di ko natuloy na. baklaan na bisto. Nag-aral ako ng MMA for self-defense. Ba't niyayabak mo yan dito? Putang ina nito, ginagamit ang salitang self-defense bilang depensang mekanismo. Tang inang yan. Alam niyo kung kailan siya nag-aral ng self-defense? Nung nasa PSP pa siya. Kaso nga lang wala ng video kasi dinilit na nga. Hanga ako sa healthy living. Pero sa inspirasyon, ako'y nandidiri tanga. Binaril ka lang ni Yang Wan Ano ba to? Tangina. Tangina. ng tubig. Nag-MMA ka na. Putang ina, di natatanggal mo. Tangina. Gagi. Hanga ako sa healthy living. Pero sa inspirasyon, ako'y nandidiri tanga. Binaril ka lang ni Yang Na timing pang nandidiri yung ano, no? Sinabi niya. Wan ng tubig. Nag-MMA ka na. Oo, tangina. Gago boy, tangina, may langaw ka sa mukha ban. Ang angas ng nunal mo, no? Nagalaw. Focus tayo. Ang purpose mo lang ay gumante. Kadiri man yan dudong. Ilang minutes. Buti pa si Saint Ice nag-octagon kalaban may alam at gutom. Mas karespeto pa yung flap niya na sa 6 seconds na pagulong kaysa sa nag-aaral ng MMA para gamitin sa Tangina, tao. bumalik pa. Tangina. Tangina. Flap niya na sa 6 seconds na pagulong kaysa sa nag-aaral ng MMA Yo, para gamitin sa taong di marunong. Ang inang yan. Ang lakas Hindi na ako nakapokus, pre. Putang ina kasi. pa nito mandamay sa battle. Ganyan ka lagi, taktika. Damay grupo, damay jeep, damay parents, tangina. Di ko dinamay grupo mo. Di ko na dinawit kasi nga. Hindi ko na kailangan ng Moro Beats kaya kita lakarin mag-isa. Hindi kita gusto kalaban, wala kang bongga na pasabog. Gusto ko lang lumaban sa Luzon kasi yung jowa ko Tagalog. From agoy-agoy to shit, sarap na ang From agoy-agoy to shit, sarap na ang napakikinggan ko. Kaya sige, takbo. Ngayong alam nyo ng Tagalog na yung sinisibak ko. Hindi ako nag-slant rhyme. Hindi ako nag-style mat o nangengkoy sa mga slants mo abno. Kasi mas gusto kitang durugin sa pinakamalakas mong anyo. Nangihina ka kasi pag ginaganyan ka ng kalaban, nade-refuse ka sa agaran yung estilo mo sa laban, epektibo na galawan, pero di ko ginawa yan kasi di ko kailangan. Para din iyong malaman na hindi ka kalakasan, pinatay kitang hindi inaasinta kahinaan. Malakas din yung round 3 ni Van, pre. Pero may mga bagay akong parang hindi na po usad doon. Tangina kasing langaw yun. Galaw ng galaw. Pero yun, pre. Ang ganda, maganda talaga pumunto si Van na solid yung yung sinabi niyang panghuli, pre. Putangina mo, hindi kita ni style Mac, boy. Kasi putangina, kawawa ka sa akin pag ginanon pa kita. Parang ganun yung dating niya sa akin, pre. Pinaka-highlight siguro dito yung tangina langaw kasi yung dumapo. Tangin ng ano yun eh, no? Di ko alam, putang ina. Pero yun, solid yung round 3 ni Van. Para sa akin, pinakamahinang round ni Van yung round 1 niya. Para sa akin, pinakamalakas niya yung round 2. Nasa pagitna yung round 3. So, solid din. Pakiramdam ko baka nawala lang siguro yung focus ko, no? Pero, okay na siguro yun. Solid na round 3 ni Van, pre. Pahinga na round 3 ni Zaki, pre. Let's go. Sana dapuan ni Zaki, no? Nag-training ako ng MMA. Kaya papauwiin ko tong lumpo. Yan yung ganti ko sa bunggo. Kanina ka pa eh. Putay ng ina mo eh. Bunggo rebat. Ito yung laban namin ni J Block, pre. Tangin na mga Bisaya to. Nang bunggo ng bunggo. Tapos sasabihin, bully ako. Putang ina, pag di pinapatulan mo siya, parang ang chihuahua sa gate, tol. Pag binuksan mo, di lalaban. Ina mo.
Para sa akin, ikaw ay average MC. Kasi pang weakling ang berso. Pero ikaw pa rin ang pinakamagaling sa paningin ni John Leo. Kasi malalim yung friendship nyo ni John Leo. I know that. Pero kahit super close kayo, hirap pa rin mag-eye contact. Kahit puro ka lang imbento at yung mga bars mo kumukonte, sa mga mata ni John Leo, yung lakas mo dumodoble. Kahit mag-spit ka lang ng common na bara, para kay John Leo, yun ay double entendre. Kaya lagapa ka sa akin sa duelo, mga barang dala karaniwan. Kung malakas sa mata ni John Leo, wakas sa mata ng karamihan. Kasi katangahan lang dala sa battle rap niyan di puta. Sa sobra niyan tanga na body bag kay Penpluma. Wala ka na nga silbi, pilit na pilit pa yung estilo. Napanood niyo yung laban niya kay Penpluma? Malamang hindi, kasi pinadilit niya yung video. Puro pangungupal at pandaraya na lang lagi na iisip niyang gawin. Kaya pinadilit mo yung battle para kunyari undefeated ka pa rin. Parehas tayong may battle na dinilit. Pero dinilit yung laban mo kay Penpluma para lang mapagtakpan ng talo. Dinilit yung laban ko kay Yang Wan kasi may magsasampa ng kaso. Kaya yung galawan mo at estilo, pupunahin ko ng husto. Itong nagpapabura ng video, buburahin ko sa mundo. Nung laban mo kay Lipcram, kinawawa ka, Urbano. Kasi wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Na-intimidate. Wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Ako naman sa totoo, tangina, hindi ako, ayoko ng mga ganun sa battle rap pre, no? Yung mga bunggo, ano. Feeling ko pag nasa flip top ako, lagi akong yun yung pinakaayaw, kaya parang putang ina mo, sige, puking ina ka. Yung mga unang laban ko, parang medyo pansin yun, na parang hawi ako ng hawi. Parang ganun. Kasi wala kang nagawa nung hinawakan niya mukha mo. Na-intimidate kay Lipcram, din na naka-arte pa. Hinawakan siya sa mukha, tapos tinapat sa camera. Nung hinawakan kanya sa mukha, kakatain niya lang nun. Totoo lahat yan, bay. At kung hindi siya nagbubuhos, malamang hindi rin yung naghuhugas ng kamay. Hindi ako nag-e-embento, gago yung mensahe, legit. Ang ibig kong sabihin, yung mukha mo may tiny lip. Kasi mahina kang lalaki sa aking paningin, you're gay. Pinahirang ka ng tae and I just rubbed it in your face. In-interview ni Shernan, tong rapper na pinahira ng etchas. Sabi niya doon, crush niya daw si Ma'am Nina Sandejas. Real talk. Si Nina daw yung nasa dreams niya at matagal ng fantasy. Si Nina na ngayon yung trip niya, sawa na sa banana tree. Pati ba naman si Nina, binalak pang tirahin? Si Ma'am Nina gusto niya daw dilaan sa gilagid. Iniisip niya si Nina pag nagsasariling sikap para agad siyang labasan. Tanginan to sa photographer ng flip top, nagpapalabas ng cam, magpalabas ng similya, yung trip mo na bisyo, kadiri ka. Pati nga si Ma'am Nina, hindi yon mapicture sa isip niya. Tangina, kaya pala pangalan niya ay Ban. Kasi yung galawan niya ay para ng badang. Hindi ako maa-upset ni Ban. Lahat ng gagawin niya wasted. Ako'y na-upset lang sa Ban noong pinaalis si Apex. Kaya huwag ka nang umasang pagpalain, dudong. Wala akong patawad sa Ban, parang Alaric Yuson. Hindi nakatagos ang strikes. Ang defense parang Floyd. Tatanggalan ko na ng life. Itong Wex na abnoy. Sobrang wak ng iyong style. Puro invento ka, boy. Ako slant yung mga rhymes. Solid sila pareho, pre. Ba? Round 3? Ano ba yun? Ang inang yan. Baka sa round 3 mo ang ano. Wala man ba sa rebat? Pre, puta na pre. Isa kasi isa lang kasi tumatak sa round 3 ko. Sa isip ko nung round 3, puta na kasi yung langaw pre, distract ako doon ng sobra, boy. Basta yun na siguro yun. Solid pa rin yung round 3 nila pareho, pre. Pareha sila malakas. Ano ba oras dito? Ano yung round 1 sa akin? Sobrang haba, oh. Dito kasi yung 1 minute niyang rebat, eh. Okay, tapos
pang beses para sa kanilang pareho. Tangin yan, hindi. Ano ba? Teka, pilitin natin. Sino ba lumamang doon, bo? Ano, bars pareho din, no? Delivery, solid na din yung delivery ni Bon sa round 3. Iba pa rin yung rehistro ng delivery ni Zaki sa akin. Solid pa din. Rebat bar. Lumamang ba si Zaki ng rebat doon ng konti? Ang ina, di ko na din alam, pre. Murado, 5-0. Magkaya tayo lahat para kay Pa. Shoutout sa Maraming salamat kay Zaki. Check tayo ng isang judge, pre. Ayun, round 1 para sa akin na pareha silang nakapag-set na magandang panimula. Halos para sa akin halos tabla lang yung round 1. So, round 2 and 3 para sa akin mas nakuha ni Banyon, mas marami siyang haymaker, mas marami magandang punchline. Lalo yung mga padulo ng round 2 at 3 habang si hindi masyadong naging effective yung round 3 ni tawag nito ni Saki about mga Niñas and Deas jokes. Pero sayang kasi yung pa-ender ng 3 niya yun yung mas epektibo na. So para sa akin mas tumamang talaga sa 2 at 3 ban. Yeah. Yung rap yan, binoto ko si Ban. Round 2 and 3 yung binigay ko sa kanya. Round 1 para sa akin, dikit siya pero nakuha yun ni Zaki. So at least may kapareho pala tayo, no? Tangina, hindi ako nakapokus masyado sa round 3, pre. Parang iba yung iba yung nakikita ko. Yung nunal na gumagalaw. Pero yun, round solid na laban, pre. Maraming salamat kung natapos nyo tong video na to, no? So maraming salamat dito Flip Top. Maraming salamat Zaki, maraming salamat Ban dito sa laban na to. At yun nga, tulad ng mga sinasabi ko, no, July 4 pre-event ng Flip Top. Kita-kits tayo dyan, mga tropa. End ko na to. Yeah.